Mag-ingat pala tayo sa pagmamano. Hindi ko ito alam. At maraming walang alam nito. Ang pagmamano pala ay pwedeng pinanggalingan ng curse. Ang curse ay ang sumpa o kamalasan, sa Bisaya, tunglo. At pwede rin maging blessings. Ang blessing naman ay pagpapala or biyaya. Kinggan natin ang mga taong may otoridad na magsabi nito. Sana ba? Wala pa rin. 7158 sabi dito, bro, regarding po ulit sa pagmamano, grabe, trending talaga to. Ano ang maging epekto or mangyayari sa bata kung nakapagmano sa wala sa state of grace, Brother Romer? So ito po, kapag curse po ang nakuha natin sa ibang tao, open po talaga yung psychic ability. Yung mga bata may imaginary friends. Hindi mo na alam, nagsasalita lang yan na sila mag-isa. May kalaro na sila lang mag-isa. Isa din, magagalit, maano na, yung wala na sa hindi mo na makausap ng matino. Iba na po yung ugali. Hindi mo na nga mautusan. Palagi na panay doon sa mga gadgets, hindi nga nagdarasal, hindi sumasala sa pagdasal. Comment kasi doon about sa Santo Niño de Palaboy. Kasi yung Santo Niño de Palaboy, nakasuot ng green, alam mo, yung mga bata nila, paulit-ulit na pumupunta doon sa hospital. May asthma na hindi mo alam na hindi gumagaling kahit na ano pang treatment ng doktor kasi nagpapadugo din nagpapadugo. Yung contamination talaga, grabe po talaga yung epekto niyan. How much more doon sa pagmano? Direct po talaga yung pagbigay ng curse at saka blessing. Gratin kilala, di ba? Minsan nga dito sa nasubukan ko dito sa office kasi bawal na bawal po talaga sa amin ng mga case officer kahit sa mga deliverance minister na makipag-friend doon sa mga possess. Yung may special treatment doon sa mga possess. Bakit yan binawal? Kasi nakakapag-link na pala ang demonyo sa buhay natin kahit na hindi natin yan kaano-ano. Once na yung friendly or your fatherly love, yung fatherly respect yung binibigay mo doon sa mga possess, matatamaan ka pala ng curse ng mga possess, mga pasyente na possess. Bakit? Hindi na naniniwala yung mga demonyo sa prayer. Yung sa ng prayer, nagde-deliver ng prayer, tinatawanan lang ng demonyo. Bakit? Nakapasok na sila sa buhay natin. So how much more doon sa mga hindi din natin kilala. No? For example, mga kapitbahay lang natin na hindi din part doon sa bahay natin. Kasi meron dito na nagbe-bless sila doon sa mga possess, yung mga matatanda na possess. Alam mo, grabe pala ang epekto noon sa mga yung mga may mga mambabarang. Meron nga dito yung mambabarang. Naghihilot dun sa amin, dun sa office. Alam mo, na-oppress yung mga hinilot niya. Grabe pala, ang epekto, sabi niya, bro, hindi ko naman ginamit yung psychic ability ko. Naawa lang kasi ako eh. So hinilot ko yung mga may sakit. Gumaling naman sila. So sino pala ang may kagagagawan nun? Ang demonyo pala. Kahit na hindi mo yun inalaw na yung mga demonyo makialam dun sa hinilot niya, natatamaan pa rin pala. So pag deliverance ko, alam mo ang sabi ng demonyo, dahil sa paghilot lang niya, nakapasok na kami sa buhay niya. Oh, tingnan mo ha, nakapasok na sila sa buhay nila. Sabi ng demonyo, dahan-dahan namin siyang papatayin. Grabe pala yung curse doon sa mga tao na meron ng kasalanan, meron ng demonyo na nasa buhay nila. So, simple lang ha, hilot, massage, yun lang. Simple na bagay, kahit na nagmano, napasa pala doon sa mga nagmano, yung mga curse, links and bondages doon sa may tao na may problema sa spiritual life. So ito po ha, nakakatakot to. May bumagsak na sa hospital nito na ICU. Hindi lang namin sasabihin ha. May bumagsak na talaga sa ICU nito. Dahil lang yung nakipag-friend doon sa mga possess, mga case officer, mga part ng team, anong nangyayari? Bumabagsak sa hospital. Bakit? Hindi nila iniiwasan yung mga bagay na yun. So ito ha, totoo tong nangyari. May mga videos ako dito sa during deliverance prayer na sabi ng mga demonyo, ako ang dahilan. Bakit nakapasok kami doon sa tao na yan dahil lang sa hilot? Oh, how much more doon sa pagmano na may mambabarang pa nga yung binanuhan ng iba. Sabi niya, nakapasok kami. Yung mambabarang lang na naghilot dun sa kanya, nakapasok na sa buhay niya. So, sana naiintindihan niyo po. Kasi, kapag ayaw niyo
basta namin yung buang man kay nangababayo. experiences namin. So sana makinig po kayo. Kayo na pong bahala. Kung gusto nyo po na maatake ng demonyo, kayo na pong bahala. Kasi hindi po talaga madali magpalayas ng demonyo once hindi mo alam yung openings. Yun lang po, bro, Jando. Okay. 2783 sabi niya, pagrespeto ang mano po, ang pagmano po. So kung alam nating may mortal sin ng magulang, hindi na tayo magmano? Paano kung hidden mortal sin ang nagawa ng magulang? Paano natin malalaman na wala pa sila sa state of grace? Paano kung magdamdam ang magulang na hindi na tayo nagmamano po sa kanila? Hindi naman po pwede sabihin na dahil may mortal sin sila. Okay. God bless you ang sinasabi pag nagmano po. Si God naman po ang mag-bless kahit wala ka sa state of grace. Parang lumalabas po na hindi na pwede mag-God bless you ang mga may mortal sin. Kung ganun po, ay mawawala ka na ng silbi sa kapwa mo tao at makontaminate mo pa sila. Kahit naman may mortal sin ng tao, meron din naman siguro silang pure intentions sa kapwa nila. Parang bawal na silang mag-God bless you pag ganun po. Nakaka-hurt naman po kung ganoon. Sana mababasa to bukas. Thanks po, Bro Jando. Brother Wendell, paki-comment. Salamat. Hindi lang ang pagmamano, hindi lang yan kaugnay sa paggalang. Kundi, ang pagmamano ay pagbigay blessing. Sinabi ko na, nimudat ko doon abit. Di tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. So, yung tanong niya, paano sasabihin niya sa mga magulang? Kaya nga, sa pamamagitan ng ating programang ito, inaanyayahan natin, ibalik natin sa ating pamilya ang katisismo. Father Darwin sa iba't ibang bahagi sa mga parokya at dioceses sa ating bansa. Punong-puno talaga ang mga gym, no? Ang dami, karamihan mga active Catholics yun ang naka-attend. Pero ito ang realidad, mga kapatid. Pag mag-evaluate na tayo, sino sa inyo dito na nagro-rosary together with the family? Ilan lang ang makita natin na nagtaas ang kamay. Lalo na kung itanong natin, sino sa atin ang nagkatikais, nangaral, mga magulang, nangaral ng katisismo sa inyong mga anak. Ang hirap hanapin yan. Ito talaga realidad. So, kaya daming nag-react nang narinig nila itong pagmamano na hindi lang may kaugnayan sa paggalang, kundi blessing talaga ang layunin sa pagmamano. Now, anong dapat gawin? Dapat ibalik natin ang katisismo bilang domestic church sa loob ng tahanan. Yung conference namin sa ECBA, Episcopal Commission on Bible Apostolate, doon sa Davao, ito din ang nakita na problema sa bawat pamilya. Kulang ng katikismo. Oh. So siguro, nag-react sila nang narinig nila yan dahil ang akala nila, yung pagmamano ay para lang sa paggalang. Ang pagmamano ay pagbigay, blessing yan. Kaya nga, sa katikismo natin, pinaulit-ulit yan, na huwag lang ibigay ang kamay para magmano. Dapat sabihin din. Ano ang dapat sabihin? God bless you. So, anong dapat gawin natin sa mga naalarma kaugnay nito? Ipangaral natin sa loob ng pamilya. Kung alam ninyo na ang mga miyembro sa pamilya wala sa estado ng grasya dahil hindi nagsisimba. So, yan ang unang tungkulin ng bawat isa para kahit sa kabilang buhay ay hindi tayo magkakahiwalay. No? Tandaan natin, sa mundong ito, tayo ay mga bisita lamang. Dahil mga bisita tayo, lilisan din tayo sa mundong ito. Kaya pagsikapin natin na gagawa tayo ng kabutihan para may madala tayo sa ating paglisan. At simulan natin yan sa ating tahanan sa pagturo ng katisismo sa aral ng simbahang Katoliko. Pero di tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. Kaya inaniyahan tayo sa Catechism of the Catholic Church, lalo na sa
At sana maraming makaalam at makialam nito. Ang mga dalubhasa, mga exorcist ang nagkwento nito. Base din to sa mga testimonya ng mga demonyo sa pamamagitan ng mga sinapian. Kung gusto nyo ng detalye, tingnan na lang ang buong mga videos. Sinama ko naman ang mga title ng mga video nito. Salamat uli! At ito ang inyong Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. At ako'y mag-iwan ng kasabihan. Kung gusto nyo ng kaligtasan, maniniwala sa turo ng simbahan na siyang suhay at haligi ng katotohanan. Subscribe and share!